Mga cart lover, mga kababayan, ito ngayon ang mga nagbabagang balita ngayon sa ating bayan ang tungkol kay Kibuloy kung bakit natanggap ang kanyang filing of candidacy as a senator sa susunod na eleksyon. Well, si Risa Hontiveros ay medyo nagagalit kung bakit ganon at humingi ng kunting tulong sa sambayanan na sana ay wag ibuto ang mga ganitong taong merong mga criminal case. Well, atin pakinggan ang report galing sa Inquirer today. Senator Risa Hontiveros reminds Filipino voters not to elect lawbreakers for the government following the Senate candidacy of Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy, who is facing criminal traps. On the last day of filing of certificates of candidacy for the 2025 elections, Kibuloy, through his legal counsel attorney Mark Tolentino, filed his COC for senator in the 2025 polls. In reaction to this, Hontiveros tells Kibuloy to have a little shame. Hontiveros points out Kibuloy's audacity to run as Senate even as he currently faces multiple charges including human trafficking and child abuse. Ito, tama naman yung sinabi at napunaan ni Risa Hontiveros. Sabi niya, Apollo Kibuloy, magkaroon ka naman ng kunting hiya para sa isang taong umaharap sa patong-patong na kaso kabilang ang human trafficking, child abuse, rape at iba pa. Nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang iyong sarili sa taong bayan para magiging mambabatas. Mambabatas ba kaya or mambabastos? Sa palagay ko, okay, ang ganitong ni Kibuloy, alam na kasi ni Kibuloy na wala na talagang buboto sa kanya, kundi yung kanya na lang mga loyalista. Yung kanyang 6 million, 600 na lang ngayon eh. Kasi natauhan na rin yung iba. Kaya matatalo siya dito kung hindi niya gagamitin ang kanyang mga nakabaon na pera sa kanyang bunker, sa kanyang safe vault underground. Naroon yung kanyang mga ginto at mga pera kaya hindi lang natamaan ng nag-treasure hunt doon noong paghuli sa kanya. Kaya nga ayon sa mga chismis ay lumabas na lang sa lungga si Kibuloy para hindi baka ma-aksidenteng matamaan ng scanner yung kanyang safe vault na naroon yung kanyang bilyones na pera. Kaya lumabas na siya. At ito, kung gagamitin niya ito, bibilhin niya lahat. Pati ang mga judge diyan sa kaso niya. Bibilhin niya lahat, mga senador, mga tao, bibilhin niya ng malaki para iboto siya, di ba? Ay pwede siyang manalo. At kapag nanalo siya, ito yung kanyang baraha. Meron na siyang immunity sa mga kaso. At pwedeng hindi na siya makulong. At pwedeng hindi na rin siya ma-extradite ng Amerika dahil siya ay mambabatas na. Kung siya ay manalo pagka senador. Kaya pinag-aralan ito ng kanyang mga attorney. Sabi ng kanyang mga attorney, Sir Kibuls, ubusin mo na lang yung pera mo kaysa makulong ka. Total, kapag maging senador ka, magkurakot ka naman muli, ay babalik din yung pera mo. Yun ang advice sa kanya. Sa narinig ko lang hindi akong nagsabi niyan. Kaya ang yumayaman dito ay ang mga attorney ni Kibuloy sa ganitong kaso. Kaya kung hindi mamadaliin ng Amerika ang paghingi ng extradition, kung hindi nila kukunin si Kibuloy sa madaling panahon, ay baka manalo pa ito sa eleksyon dito at magkaroon na ito ng immunity. At yan ang malaking pagkakamali kahit ng gobyerno natin. Bakit ang bagal-bagal ng desisyon, di ba? Pwede naman kaagad yan, lutuin na Macau. Alam naman nila na talagang ang daming kaso. Kaya pwedeng pwedeng lutong Macau. Kung sa NPA pa, kangaroo court na yan. Para madali. At hindi na yan makatakbo na senador, baka manalo pa yan. Lagot tayo, pati itong ating pati yung mga vlogger na against sa kanya, lagot tayo. Kapag nanalong yan, senador, kaya mawawala yung YouTube natin, di ba? Kaya huwag niyong iboto ang taong yan. Alam niyo na kriminal yan, ang dami-daming kaso. Klarong-klaro naman. At baka manalo pa yan. Okay. Balik tayo sa balita at tatapusin natin to.
Hontiveros further says that while everyone has the right to run for public office, she trusts that Filipinos will have enough knowledge to choose the leaders of the country and to not vote for Kibuloy. As head of the Senate Committee on Women, Hontiveros led the probe into the allegations hurled against Kibuloy, but Kibuloy's refusal to the probe prompted the Senate to order his arrest last March. Another arrest order was later issued by a Davao court for sexual abuse, while a Pasig court also ordered his arrest for qualified human trafficking. Kibuloy is currently detained at the Philippine National Police Custodial Center at Camp Cram in Quezon City after he surrendered to police authorities in September. Si Kibuloy ay mayroon na namang ngayon sa Amerika, isa na namang kaso dahil sa yung kanyang manager ng kanyang human resource agency doon sa Amerika, yung sa KOJC, na nagre-recruit doon at gumagawa ng mga fake marriages. Ang manager doon ay si Marisa Duenas. At ngayon ay bumaliktad na para hindi makulong kasi wanted din. Para hindi siya makulong sa Amerika ay nakipag-bargain sa Amerika. At ituturo niya ngayon si Kibuloy. Meron siyang mga proof, mga ebidensya kasi siya yung humahawak ng mga wedding ring para sa fake marriages. Siya yung humahawak ng mga resibo doon kung anong mga ginagawa. Meron siyang mga records sa kanyang computer kung anong ginagawa niya doon. Kaya yun, gagamitin yun against Kibuloy. At siguradong meron namang karagdagang kaso si Kibuloy. So hindi pa sasapit ang eleksyon, siguradong tikuka na ito sa kulungan. Ay nako, si Uncle Kibuloy naman, manyakol. Ikaw kasi, ang yaman-yaman mo na kung ano-anong ginagawa mo. Dapat relax ka na lang, katulad ni Willie Rebecca na lang, sumasakay ka na lang sana ng mga yate. At kung ano-anong magagandang sports car, di ba? At huwag mo nang galawin yung mga 12 years old pa. Ikaw naman, uncle naman, grabe naman, di ba? Okay, so tapusin natin ang video, mga ka-art lover. Oh, tapos na pala. So okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. At mag-iwan kayo ng ating comment sa ating comment section down below. God bless us all at ingat kayong lahat, mga kabayan.